Hi, I'm Carl Tolentino and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya't kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-draft room! Welcome back po mga ka-draft room. Solid din ang mga small forward sa last draft na sina David Deponso at Junel Policarpio na talaga may high ceiling sa PBA. Pero kung solid na yan ay di hamak mas talented ang 2025 small forward list na may ilang franchise player potential prospects. Ito din ang posisyon na posibleng may pinakamalalim na talent sa 2025 class. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 ay 6'3" na si Kyle Tolentino. Dahil sa lalim ng rotation ng powerhouse na Letran ay minimal lang ang naging playing time ni Kyle. Pero sa Pro League na MPBL niya na i-showcase ang kanyang streaky shooting. Matulungan lang niya ang South Cotabato. Umabot sa South Finals bilang main wing nito ay malaki ang tataas ng stock niya. Si Kyle din ang masasabi kong best pure shooter sa lista to. Sa rank 9 ay 6'4" na si Kobe Mone. Limited din ang playing time ni Kobe ng championship years ng Letran. Last season niya, nabigyan siya ng malaking role ng Knights, ngunit nag-struggle naman sila at di nakapasok sa Final Four. Pero may chance pa siya maging surefire third rounder o kahit late second rounder. Matutulungan niya makabalik ang Letran sa Final Four o Finals. Sa rank 8 ay 6'3" na si Nat Cosejo. Maganda naman ang nilaro ng former NCAA All-Star MVP sa final season niya sa NCAA gamit ang kanyang hustle at outside shooting. Pero kung madadala niya yan, ganyan level ng energy at scoring sa MPBL at matutulungan ng Pangasinan umabot ng mataas sa playoff ay talagang magiging surefire third rounder na siya. Sinat din naman sasabi kong best of the ball player sa lista to. Sa rank 7 ay 6'3" na si Joaquin Manuel. Alam naman natin ang taas ng value ng galing sa isang UAAP champion school. Pero upang masolidify ni Joaquin ang pagiging second rounder next draft ay dapat maglaro man lang siya sa MPBL para mas maipakita ang kanyang 3&D game. Sa rank 6 ay 6'4" PLM na si Chase Lane. Base sa mga preseason games ni Chase para sa UST ay talaga nagpakita siya ng great offensive skills gamit ang kanyang athleticism at strength. Pero kung sa kanyang one and done season sa UAAP ay siya ang maging main small forward ng Growling Tigers at matulungan ito makapasok sa finals ay talaga magiging surefire second rounder siya sa next draft. Sa rank 5 ay 6'4" na si Chris Poon. Isa na si Chris sa mga pinaka naging productive para sa Ateneo last season, kahit sa mababang field goal percentage. Pero next season na siya ang go-to guy ng Blue Eagles na, ay pwede niya mas mapataas ang kanyang stock at maging first rounder next draft. Yan ay kung matutulungan niya ang Ateneo makapasok man lang sa Final Four. Sa rank 4 ay 6'6" na si Kobe Paras. Matagal-tagal nang wala sa basketball scene si Kobe at currently ay wala pa siyang planong bumalik. Pero once maisipan niya na maglaro na uli, ay malabo pa din siya malaglag sa first round kahit sa kanyang long hiatus sa basketball dahil sa kanyang overall skills at experience abroad. Sa rank 3 ay 6'6" PLM na si DJ Fenner. Bago maglaro sa Jones Cup, si DJ ay medyo unknown pa siya sa mga scouts at Philippine basketball fans. Pero dahil sa paglalaro niya sa SGA, ay naipakita niya ang kanyang elite two-way game at superb athleticism. Kaya't kung sasali na si DJ sa next draft, for sure ay first rounder ito. Dahil na din sa dami na experience ito, mag-import sa mga international leagues, lalo na sa Europe. Sa rank 2 ay ang 6'3" na si Justin Gutang. Sa NCAA at PhilBasket pa lang naglalaro si Justin, ay considered first rounder na siya. Pero talagang lalong tumaas ang draft stock ni Justin nang naglaro siya sa KBL. Dahil kahit sa mataas na level ng competition dito, ay nadala niya pa rin ang kanyang explosiveness at scoring talent. Kahit kung sasali na siya next draft, most likely ay top 5 pick na siya. At ang best small forward prospect ay ang 6'2" na si Terdy Ravena. Halos half a decade na simula nang inaabangan ng mga scouts sumali na si Terdy sa draft. Pero dahil sa paglalaro sa Japan B-League ay naudlot ito. Currently ay kakapirma lang niya sa Dubai team ng 1-year contract para sa EuroLeague. Kaya't kung mag-decide na siya sumali next draft ay posibleng ma-pick siya first overall dahil bukod sa PBA ready na siya ay sobrang laki na ng kanyang international experience. Hindi pa 100% sure kung lahat ng nasa list na to ay sasali na next year.
Ngunit dahil 1 year lang ang current contract sa international leagues ng ibang prospect dito, ay posibleng makita natin karamihan sa kanila sa next draft na talaga magpapalalim ng 2025 plus. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.